Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay parang Infinix Hot 11 ito guys, no. So ito guys yung likod niya guys. Yan. So yung issue guys ng phone device nito guys ay na-overcharge ito guys, no. So nung na-overcharge siya guys ay hindi na siya mag-touch guys. Yan. So makita nyo guys. So hindi na siya magta-touch guys, no. Yan. So try natin guys i-force shutdown guys para ma-direct shutdown siya guys. So, subukan natin guys, 3 fingers. So, volume up and down, tapos power switch guys, no? So, pagsabay natin guys ng tatlo na ito. So, wala guys, no? So, hindi siya gumana guys. So, ulitin natin. So, volume up and down, tapos power. So, wala guys, no? So, ayaw guys, no? Ayaw ma-force shutdown. So, ang gagawin natin dito guys, ay bubuksan natin guys yung unit na ito guys, no? So, para mabuksan natin guys yung unit nito guys, ay kailangan natin tanggalin nito guys yung back cover nito guys sa likod guys, no? Yan. So, para matanggal natin ito guys, pwede kayong gumamit guys ng hot air nyo guys, no? Or pwede kayong gumamit guys ng electronic liquid nyo guys. So, sa akin guys, gagamit ako dito guys ng electronic liquid guys. So, simulan natin. So, sa pagbukas natin guys ng unit ito guys, dito guys sa likod niya guys, sa back cover niya guys, ay may possibility lang guys na matanggal guys yung pintura niya guys, no? Yan, lalo na guys kapag luma na guys. So, dapat guys dandan tayo guys, no? At huwag tayo umabot dito guys sa pag, dito guys. Kasi possible guys, pwedeng maputol guys yung fingerprint sensor niya guys, no? Baka matamaan guys ng pang opening tools natin. So, sa inyo guys, kapag hindi kayo sure guys, kapag magtanggal kayo nito guys, pwede nyo siyang ipaliwanag sa mayari guys, no? Na may possibility guys na matanggal guys yung pintura nito guys. Lalo na kapag luma guys yung phone device guys, no? So, madalas talaga guys ay natatanggal guys yung pintura nito guys, yung sa likod nito. So, ayan siya guys, no? So, nabuksan natin guys. So, dandan natin. Yan. So, ito guys yung sinasabi ko sa inyo guys na kapag nataman niyo ito guys ng tools guys, kapag nasikwat niyo ito guys, possible guys na mapunit siya guys, no? So, ma-disable guys yung fingerprint sensor niya guys kapag naputol ito guys yung flex nito guys, no? Or yung FPC nito guys. Or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit nito guys. Yan. So, dahil nga guys ay hindi siya dalagay sa force stop, so bubuksan na natin guys, no? So, ang gagawin kasi natin dito guys ay i-refresh natin guys yung LCD guys ng phone device nito guys, no? Yung EPC connector guys ng phone device nito guys. Yan. So, sunod natin dito guys ay buksan natin guys yung unit na ito guys, no? So, ito pala guys ay wala na siyang SIM card guys, no? So, nasa loob guys yung bolts nito guys, no? Kaya direct na tayo dito guys. Subukan natin.
So, ayan siya guys, no? So, nabuksan natin guys. So, dandaan natin. Yan. So, natin guys ay tanggalin muna natin guys yung dalawang bolts na ito guys, no? Para matanggal natin guys yung EPC connector guys ng fingerprint sensor na ito guys. So, bubuksan natin guys, no? Hindi siya madala guys sa force stop guys. Yan. So, maganda guys, mabuksan natin ito guys para malinis na rin natin guys yung IPC connector guys ng LCD guys ng phone device nito guys, no? Yan. So, dating guys ay tanggalin natin guys yung camera lens nito guys, no? Meron pa kasi yan ditong bolts guys. Yan. So, tanggalin natin guys yung mga bolts nito guys. Para ma-access natin guys yung IPC connector guys ng LCD na ito guys, no? So, ayan siya guys, no? So, lahat guys ng bolts guys ay natanggal natin. So, try natin ang atin guys, no? So, ayan siya guys, no? So, ito guys yung loob din guys, no? Sunod natin dito guys ay tanggalin natin una dito guys yung EPC connector guys ng battery nito guys, no? Or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit nito guys. Yan. Sunod natin guys, tanggalin natin guys yung EPC connector guys ng LCD nito guys, no? Para ma-refresh natin, para malinisan natin guys, no? Yan. So, ang gagawin natin guys ay i-refresh natin ito. So, para ma-refresh natin guys ay linisan natin guys yung EPC connector guys ng LCD na ito guys, no? So, ayan siya guys, no? So, try natin guys. Subukan natin ibalik guys, no? Subukan natin pandarin guys, no? Yan. Subukan natin guys kapag mag-touch pa siya guys. So kapag hindi talaga siya ma-touch guys, ibig sabihin guys yung LCD talaga guys yung tama guys ng phone device nito guys, no? So ang gagawin natin ay palitan natin guys ng LCD to guys kapag hindi siya magta-touch guys, no? So antay natin guys. So check natin guys kapag mag-touch guys. Yan. So nag-touch na siya guys, no? Yan. So tabunan ko lang guys yung password niya guys. Yan. So nag-touch na siya guys. So okay na siya guys, no? Yan. So kasi kanina guys ay 100% ito guys na overcharge ito guys, no? Tapos hindi na siya guys nag-touch guys. So okay na siya guys, no? Yan. So natatouch na siya lahat guys. Yan.
So goods na good siya guys, no. So wala na siyang problema guys, natatouch na siya. Yan. So goods pa siya guys, no. Hindi pa natin guys palitan guys ng LCD dito. Subukan natin ulit. Yan. So good siya guys, no. Natatouch pa siya guys. Yan. So goods pa siya guys. So ganyan lang siya kadali guys, no, kung paano natin guys ma-fix guys ang phone device natin guys na nag-hang guys, no. Meron kasi guys mga phone device guys na kapag nag-hang siya guys ay hindi siya basta-basta guys na po-force stop guys, no. So ang gagawin natin guys ay i-refresh natin guys yung FPC connector guys ng LCD guys ng phone device natin guys. Yan. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no, huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod nating guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.